May isang babae na pumasok lang sa apartment ng boyfriend niya para sana mag-usap. Pero makalipas lang ng 2 araw, makikita sa CCTV ang boyfriend niya na lumabas ng bahay may dalang 7 garbage bag. Hindi damit o basura, kundi pira-pirasong katawan ng girlfriend niya. Ito ang kwento ng Taiwan Dismemberment Murder, isang relasyon na nagsimula sa pag-ibig pero nagtapos sa obsesyon, paranoia at brutal na pagpatay. Si Juan Imin ay isang 27 anyos na high achiever na nagtatrabaho sa isang kilalang American Foreign Trade Company. Pero higit pa doon, kilala siya ng mga tao sa paligid niyang bilang matalino, masipag, at mabait na babae. Isang taong may napakalinaw na kinabukasan sa harap niya. Graduate siya sa National Taiwan University, isa sa pinaka-prestiyosong universidad sa Taiwan. Para sa marami, doon nag-aaral ang mga pinakamagagaling na estudyante sa bansa. Ang kanyang boyfriend naman na si Gary Chu Chunying, 28 anyos, ay isang boxing coach at dating mixed martial arts MMA fighter. Sa labas, kilala siya sa mundo ng martial arts. Pero sa likod ng imahe na iyon, may mga madidilim na senyales na matagal nang umiikot sa kanyang buhay. Hindi gaano maraming detalye ang lumabas tungkol sa kanyang childhood, pero ayon sa isang ulat, nakatira siya sa United States noong kabataan siya bago siya bumalik sa Taiwan. Lumabas din na may nakaraan na siyang domestic violence. Ang kanyang ex-wife ay nagsampa ng protection order laban sa kanya matapos umano siyang pisikal na abusuhin. Kilala siya sa lokal na martial arts community. Pero ayon sa mga nakakilala sa kanya, mayroon siyang obsessive at sobrang selosong ugali. Siya yung tipong lalaki na gustong malaman kung nasaan ka palagi. Yung nagtatanong kung sino ang kachat mo at nagagalit kapag may lalaking kaibigan ka. Sa psychology ng abusive relationships, ito ang tinatawag na possessive control. Hindi ito love. Never to naging love. Ownership mindset ito. Para sa mga ganitong lalaki, hindi girlfriend ang tingin nila sa partner nila, kung hindi property. Habang tumatagal ang relasyon nila, mas lalong nagiging paranoid at controlling si Gary. May mga bagay siyang nalaman tungkol sa past ni Huang at doon nagsimula ang obsesyon. Sa mga sulat at post niya pagtapos ng krimen, sinabi niyang pinaniwala raw siya ni Huang na virgin pa siya noon. At nang malaman niyang hindi raw ito totoo at may mga naging kadate ito na iba't ibang lalaki, parang may pumutok sa utak niya. Para sa isang psychologically unstable na tao, ang ganitong bagay ay nagiging ego collapse. Hindi niya matanggap, hindi niya kayang maproseso. At sa utak niya, ang babae ang may kasalanan sa sakit na nararamdaman niya. Naging toxic at on and off ang relasyon nila. Ayon kay Gary Chu, ilang beses na raw niyang sinusubukang makipaghiwalay kay Huang. Pero sinasabi niyang nagmamakaawa raw siya na huwag siyang iwan at nangakong magbabago. Pero sa mga investigador at sa pamilya ni Huang, ibang kwento ang lumalabas. Binabaliktad niya ang kwento. Para sa marami, ang sinasabi ni Chu ay paraan lang para ilipat ang sisi sa biktima. Dahil ayon sa mga ebidensya,
At sa mga pahayag ng pamilya ni Huang, si Chu ang may kontrol sa relasyon at siya rin ang may abusadong ugali. Sa madaling salita, hindi si Huang ang problema, kundi ang lalaking hindi kayang kontrolin ang sarili niyang galit at obsesyon. Umabot na sa breaking point ang relasyon nila noong May 2018. Ayon sa CCTV footage, nakita si Huang na pumasok sa apartment ni Chu sa Bangqiao District noong May 20. At iyon na rin ang huling beses na nakita siyang buhay. Matapos ang paghihinala at matinding pagtatalo tungkol sa umano'y pagtataksil ni Huang, pinatay niya ang kanyang girlfriend at pinutol-putol ang kanyang katawan. Sa mga sumunod na araw, isa-isa niyang itinapon ang mga bahagi ng katawan sa 7 trash bags. Dinala niya ito sa iba't ibang lugar at doon niya itinapon ang mga bahagi ng katawan ni Huang. Habang sa social media naman ay nagpapanggap siyang normal ang lahat. Yung parang walang nangyari. Nang mag-search ang mga pulis, unti-unti nilang nakita ang mga bag na may laman ng human remains. At habang hinahanap na siya ng pulis, doon na umabot sa huling yugto ang ginawa ni Chu. Noong May 26, nag-post si Gary Chu sa Facebook. Doon niya sinabi na si Huang daw ang nagmamakaawang huwag siyang iwan at muli niya itong inakusuhan ng pagtataksil. Pero bago pa siya tuluyang mahanap at maaresto ng pulis, natagpuan siyang patay noong umaga ng May 28. Nakabigti siya malapit sa isang ospital sa Xinhuang District. Sa tabi ng kanyang katawan, may nakita ang pulis na bag na may suicide note sa loob. Nakalagay doon ang mga salitang, "She wronged me." Kasama rin ang ilang personal niyang gamit. Dahil nagpakamatay siya bago pa man siya mahuli, tuluyan nang natapos ang legal na kaso laban sa kanya. Kapag tiningnan mo ng mas malalim ang kaso na ito, hindi lang ito simpleng krimen ng galit o selos. Madalas, ang ganitong klaseng karahasan ay galing sa malalim na insecurity, control issues, at distorted na paniniwala tungkol sa relasyon. Sa kaso ni Gary Chu, makikita ang ilang psychological patterns na madalas lumalabas sa mga abusadong partner. Yung obsession at possessiveness. Para sa mga taong may ganitong mindset, ang partner nila ay hindi nila tinitingnan bilang independent na tao. Kung hindi, parang pag-aari. Kapag pakiramdam nila nawawala ang kontrol, nagiging matindi ang galit at paranoia. At yung victim mentality. Mapapansin din na kahit pagtapos ng krimen, patuloy niyang sinasabi na siya ay niloko o sinaktan ni Huang. Ito ang tinatawag na psychological blame shifting. Kahit siya ang gumawa ng krimen, sinusubukan niyang baliktarin ang narrative para siya ang magmukhang biktima. At ang pinaka-famous, toxic masculinity at fragile ego. May mga lalaking pinalaki sa paniniwala na ang pagiging lalaki ay tungkol sa control, dominance, at pride. Kaya kapag nasugatan ang ego nila, lalo na sa relasyon, hindi nila kayang i-handle ang rejection o pagkawala ng kontrol. Sa halip na harapin ang emosyon, naging karahasan ang outlet. Pero ang totoo,
Hindi ito tunay na lakas. Ito ay emotional weakness na tinatago sa galit. So, kung ikaw ay nasa isang relasyon kung saan kontrolado ka, minamanipulate ka, o lagi kang tinatakot ng galit ng partner mo, pakinggan mo ito. Kasi ang pagmamahal ay hindi kontrol. Ang pagmamahal ay hindi takot. At ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nagiging dahilan para saktan o sirain ang buhay ng ibang tao. Kapag ang isang lalaki or partner ay laging ginagamit ang selos, galit, at dominance para kontrolin ka, hindi yun strength. Toxic masculinity yun. At tandaan mo, ang tunay na lalaking malakas ay marunong magkontrol ng sarili niyang emosyon. Hindi niya kailangang kontrolin ang ibang tao. Kung may nararamdaman kang at nakikita kang red flags, huwag mong baliwalain. Dahil minsan, ang mga red flags na pinipili nating i-ignore sa simula ay sila rin ang nagiging pinakamapanganib na babala sa huli.